Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong bata pa ako, sa aming maliit na baryo sa Sikajor, may kaibigan ako na si Liza. Magkababata kami. Mula nang magkaroon ako ng muwang, siya na ang palagi kong kalaro at kasama. May kakaiba kay Liza. Simula pagkabata pa lang, madalas siyang managinip ng mga bagay na eksaktong nangyayari kinabukasan. Parang may third eye siya pero sa panaginip lang nag-appear. Sa una, inisip lang naming coincidence. Pero habang lumalaki kami, naging mas malinaw ang kakayahan niya. Isang gabi, bago ang fiesta ng San Juan, nagkwentuhan kami ni Liza sa ilalim ng puno ng mangga. Excited kami sa darating na patimpalak ng sayaw dahil kami ang napiling mag-duet. Nang gabing iyon, sinabi ni Liza sa akin na may masamang mangyayari sa pamilya ko. Pinagtawanan ko lang siya. Sabi ko, Liza, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Excited na nga ako sa fiesta, tapos mangugulo ka pa. Ngunit seryoso ang tingin niya sa akin. Sinabi niya na makikita ko ang nanay ko na umiiyak sa harap ng bahay namin at may sunog. Hindi ko masyadong pinansin. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagulat ako dahil kinabukasan, lumubog ang bangka ng tatay ni Liza. Ang tatay niya lang naman ang nag-iisang mangingisda sa baryo. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Kinabukasan, araw ng fiesta. Nagising ako sa ingay ng mga tao. May usok na umuusok mula sa bahay namin. Dali-dali akong lumabas. At doon ko nga nakita ang nanay ko, umiiyak sa harap ng aming nasusunog na bahay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang panaginip ni Liza, nagkatotoo. Kuya, huwag ka nang lumapit. Narinig ko ang sigaw ng kapatid kong si Ana. Pero parang bingi ako. Nakita ko si Liza na nakatayo malapit sa aming bahay, nakatingin sa akin ng malungkot. Lumapit ako sa kanya. Liza, paano mo nalaman? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Pero paano? Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin alam. Basta, nananaginip lang ako. Akala ko, nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro pagdating sa mga panaginip ko. Walang kapani-paniwala ang nangyari kay E. Ang sunog, ang nanay niyang umiiyak, lahat ng detalye, eksakto sa panaginip ni Liza. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Matapos ang insidente, naging maingat na ako sa mga sinasabi ni Liza. Tinatanong ko siya palagi kung ano ang kanyang napanaginipan. Minsan, ang mga panaginip niya ay tungkol sa maliliit na bagay, tulad ng kung sino ang mananalo sa laro ng basketball. Pero minsan, tungkol ito sa mga seryosong bagay, tulad ng pagkamatay ng isang kapitbahay. Dumating ang isang araw, nagdesisyon kami ni Liza na mag-outing sa isang talon sa kabila ng kabilang baryo. Marami kaming kasama ang pinsan ni Liza na si Mark. Kuya, mag-ingat ka daw. Bakit naman? Napanaginipan ko daw. Ano na naman ang napanaginipan mo, Liza? May malaking bato na babagsak malapit sa iyo, kuya. Naku, Liza. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Kailangan mo talagang mag-ingat. Hindi masyadong pinansin ni Mark ang babala ni Liza. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagdating namin sa talon, nagsimula na kaming maglangoy at maglaro. Habang nagpapahinga kami, biglang may narinig kaming malakas na tunog. Isang malaking bato ang bumagsak mula sa itaas, at muntik nang tamaan si Mark. Kunting-konti na lang at malamang na nasawi siya. Tumahimik ang lahat. Lahat kami ay nabigla. Tiningnan ko si Liza. Putlang-putla siya. Mark, okay ka lang? Okay lang ako. Pero paano? Si Liza. Sinabi niya sa akin. Totoo ba yon, Liza? Pero hindi ko inasahan na ganito kalapit.
Pagkatapos ng insidente sa talon, naging maseryoso na si Liza sa kanyang mga panaginip. Mas madalas na siyang nananaginip ng mga masasamang bagay. At ang nakakatakot, nagkakatotoo nga. Isang gabi, habang nag-uusap kami, sinabi niya sa akin ang isang panaginip na bumago sa buhay ko. Liza, ano na naman ang napanaginipan mo? Kuya, ikaw. Ako. Anong nangyari sa akin? Nakita kita sa panaginip ko. Nakahiga ka, hindi ka humihinga. May nakatayo sa tabi mo. Nakangiti. Liza, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Malinaw na malinaw ang panaginip ko. Nakita ko ang mukha ng nakangiti sa tabi mo. Sino? Sino ang nakita mo? Ang nanay mo. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang nanay ko. Ang nanay ko na namatay 3 taon na ang nakalipas. Paano? Sinabi ko kay Liza na imposible iyon. Patay na ang nanay ko. Pero seryoso ang tingin niya. Sinabi niya, Kuya, mag-ingat ka. Laging may nanonood sa'yo. Simula noon, hindi na ako mapakali. Palagi akong palingalinga nag-aalala. Natatakot ako sa panaginip ni Liza. Ang tanong, totoo ba ito? O gawa-gawa lang ng isip niya? Ang kwento ni E at Liza ay nagpapatunay na ang hangganan sa pagitan ng totoo at hindi totoo ay napakanipis. Ang mga panaginip ni Liza, totoo ba? O gawa-gawa lang ng imagination? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.